Para sa mga hindi nakakaalam, pag may ganyan sign, yellow sign means ahead. So may pedestrian walk 150 meters ahead. So ayun yun, oh. Yun. Para dun sa mga alam na yun, ayos. Ano kayang halaman to? Mga 40 to 45 minute walk to pag relax lang. Pag mabilisan kaya ng mga 30 minutes may hingal. Pero yung relax na lakad lang usually 45 to 50 minutes. Lalo kung doon ka sa lake dadaan para naman maganda-ganda yung view. So, yan ang nilalakad ko kasi galing trabaho papunta doon sa apartment. Tis lang ngayon, pag dumating na yung family ko, pwede nang kumuha ng sasakyan. Pwede naman na ngayon, kahabang nag-aantay na PR. Kaya lang, hindi pa practical kasi yung ihuhulog ko, pwede ko pang idagdag sa ipon. Total ako pa lang naman mag-isa. Pero pag andito na yung mag-aama ko, hindi na pwedeng walang sasakyan. Ang lalayo kasi ng mga puntahan dito tapos wala namang jeep, bus, or public transportation. Tapos ngayon yung nire-rent namin na van na pag-aari ng hotel kung saan ako nagtatrabaho, sira pa. Kaya yan, ang dami lang lipad ngayon, dami insekto kasi yun, dami rin puno.
Ayan ang dinadaanan ko papasok at pauwi. Para maganda naman yung view, malinis din yung hangin. Ngayon nga lang medyo mainit than the usual. Nasa mga 23. Ay, ayan. Ganda ng ulap. Thank you, Lord. May dumaan kasi mas maililim dun eh. Kesa yung sa highway ka dadaan. Ang init kanina. Itong apartment na to, sixplex yan. May mga kasamaan din ako sa trabahong Pilipino dyan. Lapit na tayo guys. Dinaanan ko lang yung gamot ko. Pinakisuyo ko sa kasamahan ko kasi malayo yung pharmacy. Eh sila may sasakyan. Yung isa niyan, bigay mo sa manager mo. Hindi ako cake. Ano, tama. Binigyan siya ng cake. Yun yung cake niya. Good morning. Samahan niyo ako, lakad ulit tayo papasok. Usually mga 40 to 45 minutes yung lakad na ganito kabilis. Galing sa apartment ko papunta dun sa hotel ko saan ako nagtatrabaho. Pag mabilis naman ka maglakad, 30 minutes, ganyan. Eh, ngaling ka nga lang. Eh, ang ganda ng view. Morning, Lord. Salamat po sa panibagong araw. Minsan naman, or madalas, may mga kasamahan ako na may sasakyan, nasasabay nila ako. Minsan naman din, may pwede magpasundo dun sa shuttle ng hotel. Pero dahil aga ako nagising at ang ganda ng panahon, masarap maglakad-lakad. Pasok tayo dun sa may park para maganda yung view. Kasi pag sa main road, eh, sasakyan lang yung makikita natin. May konting hingal kasi paakyat eh. Pag ganitong naglalakad ako at summertime, nag-off lotion ako or insect repellent spray. Kasi ang lalaki ng lamok at langaw dito guys. Kasi ang daming halaman eh. At grabe man mga gat. Tignan nyo naman, sarap maglakad o. Walang tao. Mas malaki pa yung chance na makasalubong ka ng bear eh. Yan sa tao. Tas konti lang yung sasakyan. Ito yung gusto ko sa lugar na to eh.
Tahimik. Konti tao. Magaganda yung view. Napakaganda ng sinag ng araw. Imagine niyo yung winter. Puti lahat yan. Ngayon may mga halahalaman na. Maganda rin masinaga ng araw sa umaga. Nakaka-good vibes. Malapit na tayo dun papasok sa may Clear Lake. Nilakad natin all the way from there. Pababa dito. So dun banda yung parang toll gate, bilihan ng park pass kasi ano to national park papunta ng Riding Mountain. Hindi ko lang alam magkano ang park pass pag pupunta kayo dito guys, kasi pag di kayo nagbayad mahuli kayo for violation, may penalty, mas hassle yun. So sa mga pupunta ng Riding Mountain, lalo ngayong summer, make sure po na meron kayong park pass. Kasi nag-iikot yung mga park police. Titingnan yung mga sasakyan na walang park pass. Ganda ng sikat ng araw, tapos malamig pa ngayon. Kasi maaga pa lang 6 something pa lang, 6:30. Tapos walang mga insekto masyado, pero paghapon mainit, daming lipad-lipad na insekto. So ayun, over there ang bilihan ng park pass. Yan Riding Mountain. Pag nakita niyo yung ganyang sign, papasok ka, you're about to enter a national park. At dito naman yung papasok ng Clear Lake. Ganda rin dyan guys. Actually pasyalan talaga tong area namin na to sa Onanol. Kaya sobrang blessed na dito ako napunta. Out of the many parts of malaking Canada, dito ako binigyan ni Lord ng opportunity. Kasi lalo na ngayon, may program ang federal government sa mga rural areas na ma-improve yung pagdating ng mga immigrants sa mga lugar na kailangan ng tao to work. And kaya bago kami dumating dito, meron na kaming provincial nomination, and then nag-ipon lang kami ako ng pera, kaming mag-asawa. After 2 months, nakapag-submit na kami ng permanent residency application. Wow, Lord. Ang ganda. Careful lang kasi minsan may mga tumatawid na bears. So, be mindful. And syempre pag may bear, layo na kagad. Cute sila guys, pero bawal sila ipit. Kasi wild animals pa rin sila. Pero so far dito sa area na to, wala namang nabalitaan na attack. Di ba parang eksena lang dun sa mga napapanood natin sa movies. Samahan niyo ako, tingnan natin baka may bear sa paligid.
nakwento ko na rin naman ito sa iba kong vlogs. After 2 months, mahal din kasi yung bayad guys, lalo na pag family kayo. So yun, pagka-ipon nagsubmit kagad kami. And magto 2 years na guys. Usually, inaabot ng 24 months ang non-express entry permanent residency application by provincial nomination. Pero, marami nang na-approve sa amin. Out of 14, 4 na lang kaming nag-aantay ng final decision. Kakahuyan, woods. Wide natin para makita nyo. Majority na approve na. Wala namang na-refuse. Awa ng Diyos. Lahat approved. Kasi nga yung malaking factor yung employer namin na willing kaming i-hire, and yung lugar na napuntahan namin kailangan talaga ng workers. Bago ako pumunta ng Canada, hindi naman ako familiar sa mga ganun eh. Basta nag-pray lang ako. Nangingi ng opportunity kay Lord. Nag-apply. Natanggap. Basta ang dasal ko lang sa Kanya, sana magka-Canada ako para makuha yung family ko. So we can start a new life here. And then secondary, of course, na din yung mas malaking sahod. Sometimes di ko ma-imagine. Almost 2 years ko nang hindi kasama yung family ko physically. Although everyday naman kaming magkausap sa video call. Ng husband ko, ng kids ko. Everyday I see them, I talk to them. Pero syempre yung design ni Lord sa family is to be together. So, praying and hoping na soon, pag nagkaroon na ng final decision, ang aming application, magbi-visa na sila, visa stamping. After that, marireceive ko na yung aking certificate of permanent residency, and then yung aking permanent residency card para makapagbakasyon naman sa Pinas kahit saglit lang at masundo ko sila. Ganda, diba? Papasyal ko kayo, parang nandito na rin kayo. Diyan guys, mayroon dyang yun o, parang telescope na masisilip mo yung Omnic Marsh kung saan maraming beaver.
tingin sa kanan, tingin sa kaliwa. Ayan, may paparating na sasakyan. Kaliwa, kanan. Pasok tayo ng on an old trail. Galing tayo dun. Tatawid tayo, guys. Yun na yung signage ng Elkhorn. Pero lalakad pa tayo. Kaliwa, kanan, awid. Pero pag nakita naman na ng mga drivers na nakasampa na sa pedestrian walk, hihintuan kanila. Pasok ulit tayo ng part ng trail. Morning, Lord. Thank you for this beautiful new day. Be with me in Jesus' name. Di ba parang ka na rin nag-hike papasok? Basta yung damo ng morning dew. Parang tumataas na yung damo dito ah.
Pero appreciate ko rin dito guys yung magandang sapatos. Kasi nga yung mga dinadaanan, no? Tingnan nyo naman. Christmas tree. Free lang. Pine tree. Ayun. Tanaw na natin yung resort guys. Doon banda yung ranch. Pero wala lang mga horses ngayon dito. Nilipat na. Ang ganda ng aircon guys. Meron silang ranch. Meron silang spa. Na may thermal pool. Mainit, malamig, maligam-gam. Meron silang mga chalets. Yung mga ganyan. Meron silang sariling hotel. Yan, yung spa. Ito ang main lobby. Yan ang nililinis ko everyday. Dito na tayo dumaan. Dito na tayo guys. Magta-time in lang ako tapos kunin ko yung cart ko. Diretso linis na lobby. Thank you Lord. Salamat din sa pagtama. Hanggang sa susunod. Hello guys. Hapon na naman. Masisilaw ako sa aking noo. At uwian na po. So lakad ulit tayo. Sama ko kayo. Natapos na naman yung ating 8 hours ng trabaho. Thank you Lord. Lakad ulit. Pauwi na tayo guys. Tapos na ang 8 hours ng trabaho. Thank you Lord. Maaraw ngayon pero okay lang naman. Hindi naman sobrang init. Lakad ulit tayo pauwi. Sama ko kayo. Aray ko. Muntik pang malapa. Ayan lang. Paghapon insekto na. Daming lipad-lipad. Ulit ang daan natin kasi pag sa main road walang lilim dun. Dito kahit pa paano may lilim sa malamig yung hangin. Dami kasing lipad-lipad sa tainga.
Kaya, yan. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. Pag winter, boros na The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. Yung jacket ko sobrang init. Sana ako ng pawis. Anyway, try natin dumaan doon sa isang daanan. Yung magaganda ba ipakita ko sa inyo. Trees that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they